Dahil nga po may hearing, mga kababayan, doon sa Kongreso, naku po, lalong nanggalaiti ho. Lalong nanggalaiti ho ang ating mga kongresista dahil ang ating Ipinagpatuloy pa rin dahil ang ating vice presidente, mga kababayan, ay no show po. No? No show doon sa hearing para sa kanyang budget, mga kababayan. Sabi ni Noli Marquez, kayo JC, bigyan nyo ng budget. Ay ba? Meron akong naririnig, mga kababayan, no? Na ang atin pong naririnig mag-aambagan ho yata. Piso-piso. Oh. Piso-piso para sa budget ni Inday Sara Duterte. Naririnig ko lang ho yan, mga kababayan. Anyway, ituloy ho natin ito, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Doon po sana sa didinggin, no? Doon sa Congress about sa Senado, eto po, no show ang ating vice presidente. Tingnan nyo po, mga kababayan. Rosalie, ipinagpatuloy pa rin ba ang pagdinig kahit wala si VP Duterte o sino mang opisyal ng OVP? Ayun na, narinig nyo ho, mga kababayan. Ito kasi text ng text eh. Narinig nyo po, mga kababayan, ano? Dahil nga po, wala ang vice presidente, kahit po sino doon sa kanyang mga kasamaan, hindi po umaten. Tanong nung newscaster, itinuloy pa din ba? Pakinggan natin. Rosalie, ipinagpatuloy pa rin ba ang pagdinig kahit wala si VP Duterte o sino mang opisyal ng OVP? Ipinagpatuloy pa rin ng House Committee on Appropriations ang ikalawang budget deliberation para sa panukalang pondo sa susunod na taon ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit nga wala siya dito sa pagdinig o wala ni isa mang kinatawan mula sa kanyang tanggapan. Tuloy pa, ayan, blanco po, mga kababayan. Nung nakaraan, nung unang hearing po, mga bossing, umattend naman po ang ating vice presidente. Mag-isa lang po, no? Kumbaga dito, doon sa una ho, parang ine-expect niya na iko-contempt ako nitong mga ito. Ayan. Kaso po, hindi po natuloy, mga kababayan. Kasi sabi po ni Congressman Benny Abante, ang parang hinahantay niya nung panahon na dumalo siya doon sa hearing na yon, i-contempt siya. Para magmukha daw po, nakaawa-awa ang ating vice presidente sa madlang people. Ano po? So ngayon, mga kababayan, ngayon naman po, ikalawang hearing, ikalawa ba to? So etong hearing na ito, wala naman po, absent naman po ang vice presidente at ni isa, wala pong representative ang ating vice presidente. At least, as in, talagang zero, mga bossing. Isang oras naghintay ang House Committee on Appropriations at nang magsimula ay binasa ng Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations ang sulat ng Office of the Vice President. Naka-address ito kay House Speaker Martin Romualdez kung saan nakasaad na naisumite na nito ang lahat ng kinakailangan documentation para sa presentation ng budget proposal nito para sa susunod na taon. So yun, nag-submit na lang daw po, sinend na lang daw po. Parang nabastosan po yung ating mga kongreso diyan sa ginawa ng ating Vice President. Gaya ng paulit-ulit nitong sagot sa unang budget hearing, ipinauubaya na nito sa House Appropriations Panel ang diskresyon at judgment sa budget proposal ng OVP para sa 2025. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang Makabayan Bloc Representatives sa kawalan ng presensya ng OVP sa budget hearing. Alam niyo naman po, mga kababayan, gigil na gigil po sila Raul Manuel sa mga Duterte, mga bossing, ano po? Talagang, ano ba yan? Binabastos mo kami dito sa Kongreso. Tingnan natin ang kanilang pahayag. Kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So Madam Chair, hindi ko maintindihan. Napapakamot na lang po ng ulo, mga bossing, ano?
kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na madami yung sobra. No? Nung in-interview po si Coco Pimentel, mga kababayan, nung in-interview si Coco Pimentel, mga bossing, kumbaga ang dami pong sobra doon sa mga budget sa advisor, ang dami pong sobra doon sa, ano ba yun? Doon sa mga doble-dobleng mga, kumbaga dodoble ho. Dodoble yung mga magiging trabaho ng gobyerno. Merong DSWD, tapos meron pampaganon din ang vice-presidente. Sabi nga ho nila, tanggalin natin yung mga yun, no? Kailangan nating makatipid ngayon. Hayaan natin yung mga ahensya na yun ang gumawa ng kanilang mga trabaho. Huwag na nating doblehin. budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandona niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, so ang problema dito, no, talagang bratinela. Iyan nga yung ipinapaliwanag ng ating BP, Hindi ako bratinela kahit saang banda. Pero sisikat na naman si Franz Castro nito, mga kababayan. Nung isa pong araw, isang linggo, sumikat si Franz Castro dahil doon sa sinabi niyang pusit, parang pusit. Wag naman sanang mag-asal pusit itong vice-presidente natin. Na kapag ka nasusukol, nagbubuga ng itim na tinta. Tuloy mo. Ngayon naman po, bratinela naman po. To the max, no? Kumbaga, ang gusto nilang sabihin dito, mga kababayan, na si BP Sara kasi, nasanay yan doon sa kumbaga parang wala nang tanungan. Basta kung ano yung hinihingi, yun na, ibigay na agad. Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. Naghai naman ng manifestasyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at tinanong ang tagapanguna ng House panel kung isasantabi na ba ang long-time tradition ng Kamara na parliamentary courtesy sa Office of the President at Office of the Vice President kaugnay ng budget deliberations. At yun na lang po ang pinapanghawakan ni Marcoleta, mga kababayan. Yung tradisyon natin, ang tagal-tagal ko na dito sa Kongreso Tapos ngayon, ibahin ba natin na may tanungan na? Ulitin ko, kaya ngayon, nagkakaroon na ng mga tanungan dyan. Ako po, ang paniwala ko, base po to, mga kababayan, doon sa mga huling naging issue. Isa na po dyan yung sinasabing 125 confidential fund at 125 million confidential fund at 73 million nga daw po dito, sabi ng COA, hindi katanggap-tanggap na paggamit o hindi dapat para doon. Kaya ngayon, tanungin natin ngayon, kailangan na ng tanungan kung saan manggagaling o kung saan gagamitin yung mga budget na hinihingi. ilang minuto rin itong pinagtalunan, At sagot naman ng Senior Vice Chairperson ng House panel na si Marikina Representative Stella Kimbo ay hindi. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative. Hindi daw po, mga kababayan. Kaya ang sinabi na dito ni Marikina Congresswoman, Stella Kimbo, hahatiin po natin ang House ngayon. Magkakaroon ng botohan. Marcoleta.
This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Pagkatapos na makapaghain ng manifestasyon ni Representative Marcoleta, may motion ding inihain kung tatapusin na ba o hindi ang Ayan. budget deliberation para sa OVP budget at pinagbotohan ito ng House Committee on Appropriations. 3 lamang ang pabor na tapusin na ito at ito yung mga bumoto, yung mga kakilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Congressman Marcoleta, Davao Representative Isidro Ungab at Davao Occidental Representative Cloud Bautista. Yun pala. Hinahanap ko kasi yung mga pangalan nung mga nung mga bumoto, yung 3. Kaya 'di ba naumpisahan nga po natin ito. 45-3. 3 ang nagsabi na tapusin na. Aprobahan na 'yan. Oh. 45 ang nagsabi hindi. Kailangan tanungin, kailangan mabusisi. 2 billion po 'yan, mga kababayan. Na budget. Although isang digit lang po. Pero bilyon. Bilyon. 45 naman ng mga kongresista ang bumoto ng hindi pabor na tapusin na ang budget hearing kaya nagpapatuloy pa rin ito sa pagdinig. Ela, ngayon ang mga sumasagot sa mga tanong ng mga kongresista dahil dito sa ipinagpapatuloy na budget deliberation para sa OVP budget ay mga kinatawan mula sa mula sa mga tanggapan ng Department of Budget and Management at ng Commission on Audit o COA. Balik sa iyo, Ela. Ayan, may mga nagtatanong pa din. Kaso walang sasagot kasi no-show di ba? Sino kaya ang sasagot, mga kababayan? Kasi no-show ho ang ating Vice Presidente.